Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Kami po ay nagagalak na muli kayong makasama sa pagpupuri, sa pagsamba at sa pagtaas ng ating Diyos na buhay. Kaya tayo po ay magpuri sa ating Panginoon.
po tayo po ay patuloy na umawit ng awiting pagsamba sa ating Panginoon. Simply longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, but all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself,
is our God. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sana po kayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon sa ating sama-samang paglilingkod, pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos. Mahalaga po ang nais ko pong ibahagi sa araw na ito. My topic today is entitled How to Honor God. This is my topic today, how to honor God. In 1 Samuel 2 verse 30, sabi ng Bible, those who honor me, I will honor. Ang mga nagpaparangal sa akin ay pararangalan ko, sabi ng Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, lahat tayo ay may mga taong pinapahalagahan at nirerespeto. Nirerespeto natin ang ating mga magulang. Nirerespeto natin ang ating mga guro. Nirerespeto natin ang mga pinuno. Ngunit ang tanong, pinaparangalan ba natin ang Diyos? Do we honor God? Maraming tao ang naniniwala sa Diyos. Maraming nagsisimba. Maraming nananalangin. Ngunit ang totoong tanong ay, ang Diyos ba ay tunay na pinararangalan sa paraan ng ating pamumuhay? Ang honor ay hindi lamang salita, hindi lamang awit, hindi lamang pagdalo sa church. Ang honor ay isang lifestyle. Ito ay buhay. Ito ay ipinapakita araw-araw sa ating mga desisyon, priorities at pamumuhay. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang honor? Ang salitang honor ay nangangahulugan ng pagbibigay ng mataas na halaga, pagbibigay ng respeto, pagkilala sa kahalagahan, pagbibigay ng tamang lugar sa isang tao. Kapag ino-honor mo ang isang tao, ipinapakita mong mahalaga siya sa iyo. Kapag ino-honor natin ang Diyos, ipinapakita natin, Lord, Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Sabi ng Revelations 4 verse 11, karapat-dapat ka, O Panginoon, na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan. Dahil siya ang ating manlilikha,
Dahil siya ang ating tagapagligtas. Dahil siya ang pinagmumulaan ng lahat. Lahat ng mabuti sa ating buhay, karapat-dapat siyang parangalan. Ito ang tanong, paano natin mapararangalan ang Diyos? How do we honor God? Una, let us honor God with our hearts. Honor God with your heart. Ang tunay na honor ay nagsisimula sa puso. Nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Hindi sapat na maganda ang panlabas kung malayo naman ang puso sa Diyos. In Matthew 15 verse 8, sabi ng Biblia, pinararangalan ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi. Ngunit malayo naman ang kanilang puso sa akin. They praise me with their mouth, but their hearts are far away from me. Maaari tayong umawit sa church. Maaari tayong magtaas ng kamay sa worship. Maglingkod sa ministry. Ngunit kung hindi tunay na nakatalaga ang puso sa Diyos, kulang pa rin ang honor. Kung hindi ito galing sa ating puso. Tanungin natin ang ating mga sarili. Panginoon, ikaw ba talaga ang pinakamahalaga sa puso ko? Honor God with your heart. Secondly, honor God with your obedience. Isa sa pinakamataas na anyo ng honor ay ang pagsunod. Maraming nagsasabing mahal nila ang Diyos, ngunit ayaw namang sumunod. In John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. In 1 Samuel 15 verse 22, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Hindi pag-honor ang alam mo, ang utos ng Diyos, pero ayaw mo itong sundin. Ang pag-honor ay pagpapatawad kahit mahirap. Pagiging tapat kahit walang nakakakita. Pagsunod kahit may kapalit na sakripisyo. Honor God with your obedience. Thirdly, honor God with your time. Kung ano ang mahalaga sa atin, doon natin ibinibigay ang ating oras. In Ephesians 5:15-16, gamitin ninyo ng mabuti ang inyong panahon. Psalms 90 verse 12, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw. Minsan marami tayong oras sa ibang bagay, sa social media, sa TV, sa pasyalan, libangan. Ngunit kulang ang oras para sa Diyos. Sinasabing mo mahal mong Panginoon, wala kang panahon sa Kanya. Yan ay isang pandaraya sa ating mga sarili. Kapag binibigyan natin ang Diyos ng oras sa panalangin, kapag nagbigay tayo ng panahon sa pagbabasa ng Kanyang salita, kwalidad ng oras sa pagsamba, ipinapakita nating mahalaga ang Diyos sa atin. Honor God with your time. And honor God with your talents and gifts. Mga kaibigan, mga kapatid, lahat ng kakayahan, talento at galing natin, lahat ay galing sa Diyos. In 1 Peter 4 verse 10, gamitin ninyo ang inyong mga kaloob upang maglingkod. Colossians 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon. Kung magaling kang umawit, magaling kang magturo, magaling kang mamuno, magnegosyo, magaling ka sa teknolohiya,
Ano man ang galing mo, gamitin mo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang talentong hindi ginagamit para sa Diyos ay hindi naaabot ang buong layunin nito. Fulfill your purpose. Serve God. Use your talents. Use your abilities in serving God. Sunod, honor God with your money. Isa sa pinakamalinaw na sukatan ng honor ay kung paano natin ginagamit ang ating pera. In Proverbs 3, 9 and 10, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan. In 2 Corinthians 9 verse 7, iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kapag inuuna natin ang Diyos sa ating finances, sa ating pananalapi, nagbibigay tayo ng may kagalakan, ibinabalik natin ang ating mga ikapot sa Kanya, bukas ang palad natin sa paghahandog sa Diyos, tumutulong tayo sa mga nangangailangan, nagiging mabuting katiwala tayo. Nagiging paraan ito ng pag-honor sa Kanya. Let us honor God with our finances. Maluwalhati ang Diyos sa ating kaperahan. Sunod, honor God with your body. Ang ating katawan ay hindi atin lamang. Ito ay ipinagkatiwala ng Diyos. In 1 Corinthians 6:19 to 20, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Pararangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Paglayo sa bisyo. Pangalagaan ang moral purity. Pangangalaga sa ating kalusugan. Honor God with your body. Sunod, honor God with your relationships. Makikita kung gaano natin ino-honor ang Diyos sa paraan ng pagtrato natin sa iba. In Ephesians 4:32, maging mabait kayo at magpatawaran. In Matthew 5:16, lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Kapag tayo ay mapagpakumbaba, mapagmahal, matapat, mapagpatawad, nakikita ng tao ang Diyos sa ating buhay. Ano ang kagandahang maidudulot ng pag-honor sa Diyos? Ano ang kagandahang maidudulot as we honor God? Una, makakaranas tayo ng gabay ng Panginoon. Proverbs 3:5-6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong landas. Hindi tayo maliligaw sa mahalagang desisyon ng buhay. Pangalawa, makakaranas tayo ng pabor ng Diyos. 1 Samuel 2:30, ang nagpaparangal sa akin ay pararangalan ko, sabi ni Yahweh. Hindi nangangahulugang nagiging madali ang buhay. Ngunit mararanasan natin ang biyaya, tulong at pabor ng Diyos. Pangatlo, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Isaiah 26 verse 3, iniingatan mo sa ganap na kapayapaan ang may isip na nakatuon sa iyo. Kahit may problema, may kapanatagan, dahil alam nating tama ang ating relasyon sa Diyos. Pang-apat, magiging mabuting impluwensya tayo sa iba. In Matthew 5:16, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify the Father in heaven. Magliwanag ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao. Ang ating buhay ay magiging patotoo na magdadala rin sa iba palapit sa Diyos.
Panglima, mag-iiwan tayo ng spiritual na pamana. Psalms 145 verse 4, ipahayag ng isang salinlahi sa susunod ang iyong mga gawa. Ang ating mga anak at apo ay matututong parangalan din ang Diyos. Mga kapatid, ang pag-honor sa Diyos ay hindi lamang ginagawa sa loob ng simbahan. Ito ay ginagawa sa bahay, sa trabaho, sa paaralan, sa negosyo, sa ating pamilya, sa ating pananalita, sa ating oras, sa ating pera, sa ating buong buhay. Kapag ang Diyos ang ating pinararangalan, Siya naman ang magbibigay ng kanyang gabay, pabor, kapayapaan at pagpapala. Kung may makakakita sa paraan ng iyong pamumuhay ngayong linggo, masasabi ba nilang ang taong ito ay tunay na nagbibigay karangalan sa Diyos? Naway maging panalangin natin, Lord, tulungan mo akong parangalan ka, hindi lamang sa aking mga salita, kundi sa bawat bahagi ng aking buhay. In 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain o umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito. Palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!